Bago siya naging Mang Temyong na natutulog sa ilalim ng tulay, siya muna'y si Mang Temyong, isang karpinterong ginagalang sa buong barangay Tinangisan. Kinikilala siya bilang tagagawa ng mga pinakamatitibay na bubong sa kanilang lugar. Isang ama, isang asawa, isang haligi ng tahanan. Tahimik siyang tao, pero matibay ang puso't likod, kaya niyang pasanin ang mundo, basta't para sa kanyang pamilya. Nakatira sila sa isang maliit na bahay na siya mismo ang nagtayo, sa gilid ng ilog, kung saan madalas dumaan ang malamig na simoy ng hangin tuwing gabi. Payak lang ang kanilang pamumuhay, ngunit puno ng tawanan, pagmamahalan, at mga pangarap. Gabi noon, umaambon. Sa loob ng bahay, sabay-sabay silang kumakain, mainit na sinigang na may konting gulay at tuyo. Simpleng hapunan, ngunit para kay Mang Temyong, ito ang pinakamasarap, ang pagkain na may kasamang kwento, halakhak, at yakap. Pa, sabik na tanong ni Kaloy, ang kanyang 8 taong gulang na anak, pag malaki na ako, pwede ko po bang ituloy ang trabaho nyo? Gagawa rin ako ng mga bahay. Napangiti si Mang Temyong, bakas ang pagmamalaki sa mata. Siyempre, anak, pero hindi lang basta bahay ang gagawin mo, gagawa ka ng tahanan. Yung tahanang kahit umulan o bumagyo, hindi basta nasisira. Pa, paano kung sobrang lakas ng ulan? Hindi kaya matakot yung bubong, tanong muli ng bata, nakakunot noo. Napatawa si Lorna, ang asawa ni Mang Temyong. Ang bubong ay hindi natatakot, anak. Pero ang taong gumagawa ng bubong, yun ang dapat matatag. Gaya ng papa mo. Nagkatinginan sina Mang Temyong at Lorna. Tahimik, isang sulyap at ngiti, isang sandaling puno ng pagmamahalan. Temyong, mahina ngunit tapat ang tinig ni Lorna, kahit hindi man tayo mayaman, salamat. Salamat kasi lagi mo kaming inuuna at inaalagaan, kahit na minsan ay pagod ka na galing sa trabaho. Hinawakan ni Mang Temyong ang kamay nito. Habang kaya ng palad kong humawak ng martilyo, habang kaya ng balikat kong magbuhat ng bigat, hindi ko kayo pababayaan. Ngunit hindi nila alam, yun na pala ang huling gabing magkakasama sila. Bandang 10:00 ng gabi, isang sigaw ang nagpagising sa buong barangay. Sunog, sunog, mula sa bintana, tanaw ang liwanag ng apoy, pula, malakas, at galit na galit. Mula raw ito sa isang bahay sa kanto na may naiwang kalan. Dahil sa hangin, kumalat agad ang apoy, parang halimaw na hindi mapigil. Si Kaloy, sigaw ni Lorna, agad na tumakbo paakyat sa itaas ng bahay. Ako na, hiyaw ni Mang Temyong, ngunit isang lumang istante ang bumagsak at humarang sa daan. Pinilit niyang alisin ito, at inangat ng buong lakas. Lorna, Kaloy, panay ang sigaw niya, ngunit talo ng lagablab ng apoy ang kanyang boses. Isang kalabog, isang malakas na putok, at gumuho ang bubong. Lorna, Kaloy, malakas na sigaw ni Mang Temyong. Usok ang bumalot sa paligid, makapal, mainit, masakit sa mata't dibdib. Bawat langhap ay tila apoy na dumidiretso sa puso ni Mang Temyong. Hindi pa man ganap na natutupok ang buong bahay, ramdam na niya ang bigat ng pagkawasak, hindi lang ng tahanan, kundi ng kanyang buong mundo. Napaluhod siya sa harap ng nasusunog na istruktura. Ang kanyang mga kamay, sanay sa pagbubuo, ngayon ay kumakapit sa lupa na baka may mahugat siyang sagot o pag-asa. Ngunit malamig ang lupa, pero mas malamig pa ang puso niya, pakiramdam niya'y wala na itong laman. Lorna, halos pabulong, durog ang tinig. Kaloy, wala siyang narinig kundi ang tunog ng mga kahoy na bumibigay, ang sigaw ng apoy na unti-unting lumalamon sa mga alaala. Tumulo ang kanyang luha, dumaaloy sa abong nakakapit sa kanyang pisngi. Hindi na niya pinunasan, wala siyang naisagip, hindi ang asawa na siyang una niyang minahal. Hindi ang anak na dahilan ng bawat pawis at pako. Hindi ang tahanan na siya mismo ang nagtayo, tahanan na dati sagisag ng seguridad, ngayon ay abo sa hangin. Ang dating masiglang tahanan ay naging itim na alaala. At si Mang Temyong, isang karpinterong kayang magpatayo ng bahay para sa iba, ngayon nakalugmok sa sarili niyang guho. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, hindi siya tumayo, tahimik lang siya. Pero ang katahimikang iyon ay sigaw ng isang pusong nilamon ng pagkawala. Ang langit ay kulay abo, ang lupa ay abo, at ang kanyang mundo ay abo. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Mang Temyong ay wala na ring mahigpit na hawak kundi ang bigat ng kanyang sarili. Makalipas ang 1 linggo, wala na si Mang Temyong sa barangay.
Natagpuan siya ng ilan sa ilalim ng tulay sa may paanan ng ilog, may dalang lumang martilyo, isang banig, at kahoy na laruan ni Kaloy. Tahimik na ang kanyang mundo. Ang dating mga tawa at kwento ay pinalitan ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng sakit, may maliit na apoy pa rin sa kanyang dibdib, isang munting panalangin, isang inaasam na pag-asa. Lumipas ang 3 taon mula nang kainin ng apoy ang lahat ng meron si Mang Temyong. 3 taong tinangay ng hangin ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, at ang kanyang boses, na dating malakas sa tawanan ng pamilya, ngayoy halos hindi na ginagamit kundi sa panalangin na lang. Araw-araw, naglalakad siya sa palengke para maghanap ng mga sirang gamit, lumang kalan, sirang payong, o upo ang kailangan lang kumpunihin. Kapag naayos niya, binibenta niya ito. Pero madalas, hinihingi na lang ito sa kanya, at ibinibigay niya naman ng bukal sa loob, kahit walang kapalit. Sa ilalim ng tulay, sa tabi ng mabahong estero, doon siya natutulog. Sa gabi, tanging ang patak ng ulan ang kausap niya, at ang hangin ang nagsasabi sa kanya kung oras na para muling gumising. Bit-bit ang kanyang lumang martilyo, at ang banig na halos himay-mayin na ng panahon, si Mang Temyong ay naging anino na lamang ng lalaking minsang may tahanan. Hanggang isang gabing matagal niyang matatandaan. Umuulan noon, hindi simpleng ambon, kundi buhos na tila galit ang langit. Nakalugmok siya sa gilid ng poste, tinatakpan ng sako ang kalahating katawan, habang iniisip kung hanggang kailan pa kaya ng kanyang katawan ang ganitong pamumuhay. Tumataas na ang baha, nanginginig na siya, at wala siyang kain buong araw. Napatingin siya sa di kalayuan, may gumagalaw. Isang maliit na tao, halos hindi makita sa dilim. Nilapitan niya, dahan-dahan, at doon niya nakita ang isang batang babae, nakatalukbong sa ilalim ng basang kahon. Payat, marumi, at basang-basa. Wala itong suot na tsinelas. Kumikinang sa ulan ang buhok nitong mahaba at kulot. Hindi gumagalaw ang bata, tila wala na itong pakialam sa paligid o sa panganib ng lansangan. Iha, mahinang tawag ni Mang Temyong, halos hindi niya makilala ang sarili niyang tinig. Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot ang bata, hindi rin tumingin. Yakap-yakap nito ang sariling tuhod, at nanginginig. Nag-alinlangan siya, wala na nga siyang maibigay. Wala siyang pagkain, wala siyang mainit na damit. Ngunit may kung anong puwersang humila sa kanya. Para bang may udyok ang puso niya na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Dahan-dahan niyang tinanggal ang sako sa katawan niya at ibinalot sa balikat ng bata. Iniladlad niya ang kanyang banig sa semento at itinabi ito sa kahon. Umupo siya sa tabi ng bata, habang ang ulan ay walang habas pa rin sa pagbagsak. Hindi kita pipilitin magsalita, sambit niya, mahina ngunit malinaw. Pero pwede kitang samahan. Hindi maganda sa mga bata ang nag-iisa. Tahimik, ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang mahinang ubo ng bata, at bahagyang pagbuntong hininga. Giniginaw ka ba? Tanong ni Mang Temyong. Tumango ang bata, dahan-dahan. Ngunit hindi pa rin nagsalita. Hinawakan ni Mang Temyong ang kamay nito, napakalamig. Napakaliit, para bang walang sino mang kailanman humawak dito. Nangyari na rin sa akin yan dati, sabi ni Mang Temyong, habang nakatitig sa maulan na kalangitan. Ang mawalan, ang walang masilungan. Pero sa gabing ito, kung gusto mo, sabay nating harapin ang ulan. Tumagilid ang bata at dahan-daang sumandal sa kanyang braso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan at lamig, may init na hindi mula sa apoy kundi sa presensya ng isa't isa. Tahimik silang nakatulog sa ilalim ng tulay, isang matandang walang bahay at isang batang tila walang nakaraan. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, muling naramdaman ni Mang Temyong na hindi siya nag-iisa. Nagising si Mang Temyong sa unang sinag ng araw na lumusot sa pagitan ng mga siwang ng tulay. Basa pa rin ang kanyang damit at banig, ngunit may kakaibang init sa kanyang tagiliran, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Paglingon niya, nandoon pa rin ang batang babae, nakasandal sa kanyang braso, mahimbing ang tulog. Napagmasdan niya ito ng mas malinaw ngayon, maganda ang mukha, balat na maputla ngunit may buhay, at sa noo, may munting hiwa na tila lumang galos. Dahan-dahan niyang ginising ito. Iha, mahinang tawag niya. Gising na, maliwanag na, dumilat ang bata. Tumama ang liwanag mula sa sinag ng araw sa kanyang mga mata, malalalim, pagod, ngunit hindi natatakot. Tinitigan niya si Mang Temyong,
tahimik, at parang matagal na silang magkakilala kahit ngayon palang nagkita. Lumuhod si Mang Temyong sa tabi niya, iniladlad ang banig na basang-basa rin. "Anong pangalan mo?" mahinahon niyang tanong, habang pinipilit ngumiti sa gitna ng lamig ng umaga. Tahimik ang bata, sandali niyang ibinaba ang kanyang tingin, parang sinusukat niya kung pwede ba siyang magtiwala. "Maya po," bulong niya sa wakas. Saglit na tumigil si Mang Temyong. Napatingin sa ulap, saka muling tumingin sa bata. "Maya." Isang simula, mahina niyang sambit. "Bagay sa'yo." Pinagmasdan ni Mang Temyong ang bata. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na tila hindi nararapat sa batang nawawala. Parang, may alam. Parang may itinatago. "Hindi mo alam kung saan ka galing." "Hindi po. Wala po akong bahay. Wala rin akong hinahanap." "Hindi ka ba natatakot?" Napatingin si Maya sa malayo. "Sanay na po akong mag-isa." Tahimik si Mang Temyong. May kung anong sumakit sa kanyang dibdib. Sa ilang saglit lamang na pakikipag-usap sa batang ito, para bang may salamin na inilalapit sa kanyang harapan. Na para bang nakikita niya sa bata ang kanyang sariling kaluluwa, pagod, nilamon ng kawalan, pero pilit pa ring tumitindig. "Alam mo, Maya," wika ni Mang Temyong, "ako rin ay nawalan ng tahanan. At nawalan ng pamilya, kaya naiintindihan kita." Napatingin si Maya sa kanya, seryoso ang kanyang mukha. "Pero hindi po kayo nawalan ng puso." Natahimik si Mang Temyong. Tila tinamaan ang kanyang damdamin. Wala siyang maisagot, sapagkat ang isang simpleng bata, na halos wala ng alaala, ay nakapukaw sa matagal na niyang kinikimkim na sakit. Lumipas ang ilang sandali, sabay silang naglakad sa paligid ng palengke. Tahimik si Maya, pero hindi ito kabado. Kumakapit ito sa laylayan ng damit ni Mang Temyong, parang alam na niya kung kanino siya dapat sumama. Si Mang Temyong naman, hindi na niya namamalayan na napapangiti siya, isang ngiting matagal nang nawala sa kanya. Sa isang gilid ng karinderya, binigyan sila ng libreng lugaw ng isang matandang tindera. Mainit ito, may kaunting itlog at pinatakan ng kalamansi. Nilagay sa plastik na mangkok, at inabot sa kanila ng may ngiting may halong awa at malasakit. "Umuulan na naman, huwag muna kayong aalis," sabi ng tindera. "Magpatila muna kayo rito." Si Mang Temyong ay bahagyang yumuko sa pasasalamat, habang si Maya ay agad na sumandok ng isang kutsara. Para bang ilang araw nang hindi nakakain ng mainit na pagkain. Dahan-dahan ang bawat subo, hindi dahil sa gutom lang, kundi para namnamin ang bawat init na sumasalubong sa kanyang sikmura. Tahimik silang kumain, tanging tunog ng ulan sa bubong, kalansing ng kutsara, at marahang halakhak ng mga tao sa loob ang bumalot sa kanilang paligid. "Masarap?" tanong ni Mang Temyong, habang pinagmamasdan ang bata. Tumango si Maya. "Opo, mainit sa sikmura, pero mas mainit dito." Sabay turo sa kanyang dibdib. Napatingin si Mang Temyong sa kanya. Hindi siya agad nakasagot, pero ngumiti siya, isang ngiting may halong lungkot at ginhawa. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may sinabi ang bata na matagal nang gustong marinig ng puso niya. Nang maubos ang lugaw, tumulong si Mang Temyong na iligpit ang kinainan nila. Si Maya, tahimik na pinunasan ang mesa gamit ang basang trapo na iniabot ng tindera. "Salamat Aling Minda," sabi ni Mang Temyong, matapos iabot ang baso. "Ay nako, wala yon. Mas mabuting at may nakausap ako ngayong araw," sagot ng tindera. "Ngayon lang may dumaan na hindi puro reklamo ang dala. Balik kayo ha." Pagkatapos, lumakad sila palabas ng karinderya, may payong na iniabot si Aling Minda. Habang naglalakad, nadaanan nila ang palengke. Nakita ni Maya ang isang maliit na tindahan ng laruan. May nakasabit na pulang saranggola. Tumingin siya kay Mang Temyong, pero hindi nagsalita. Napansin ito ng matanda. "Gusto mo ba yun?" tanong ni Mang Temyong. Umiling si Maya, pero ngumiti. "Tingin lang po, hindi lahat ng gusto ay kailangang kunin." Napangiti si Mang Temyong, hindi dahil sa sagot ng bata, kundi dahil sa lalim ng pag-iisip na hindi niya inaasahan sa isang bata. Sa may plaza, huminto sila sa ilalim ng isang puno. Pinanood ang mga taong nagmamadaling makauwi. Isang aso ang lumapit at humiga sa paanan ni Mang Temyong. Pinagmasdan ito ni Maya. "Bakit kaya ang ibang hayop, mas marunong pang sumilong kaysa sa tao?" tanong ng bata. "Siguro, kasi hindi sila natutong tumira sa sariling silungan," sagot ni Mang Temyong, habang tinatapik ang ulo ng aso. Maghapon silang naglakad.
Naghanap ng masisilungan. Nagbahagi ng tahimik na pag-asa. Sa bawat hakbang, unti-unting gumagaan ang loob ni Mang Temyong. Hindi niya maipaliwanag, pero ramdam niya, sa piling ng batang ito, may bumubukas ulit sa puso niyang matagal nang sarado. Kinagabihan, bumalik sila sa ilalim ng tulay. Tahimik ang paligid, at malamig ang hangin. Nilatag ni Mang Temyong ang banig at humiga sa tabi ng bata. Hindi pa sila natutulog, sabay nilang pinagmamasdan ang langit, waring may hinahanap sa mga bituin. Bukas, bulong ni Mang Temyong, hahanap tayo ng lugar na hindi lang silungan, kundi tahanan. Walang sagot si Maya, pero tumagilid ito paharap kay Mang Temyong, at dahan-daang ngumiti bago ito pumikit. At sa gabing iyon, may naramdaman si Mang Temyong na matagal na niyang hindi naramdaman, katahimikan. Hindi yung malungkot na katahimikan, kundi tila may ipinapahiwatig na bagong pag-asa. Ngunit sa gabing iyon, pagmulat ni Mang Temyong mula sa kanyang pagkakaidlip sa ilalim ng tulay, wala na si Maya. Baka nasa paligid lang, bulong niya sa sarili, habang bumabangon at tumingin sa paligid. Pero walang Maya. Sa halip, sa tabi ng kanyang banig, may nakapatong na 3 piraso ng kahoy, malalaki, makinis, at tila bagong kayas. Sa ibabaw nito, may nakapatong na dilaw na papel. Dahan-dahan niya itong binuklat. May nakasulat, para sa iyong bubong. Huwag mo itong sayangin. At sa ibaba, may ukit na tila baybayin, lumang panitik na hindi na ginagamit sa kasalukuyan. Nang hawakan ni Mang Temyong ang mga kahoy, biglang may dumaaloy na malamig na hangin sa kanyang palad. Tumindig ang balahibo niya. Ang mga kahoy ay tila buhay. Tila may tinig na hindi naririnig ngunit nararamdaman. Maya, mahinang bulong niya. Tumingala siya sa langit, madilim, pero hindi umuulan. Tahimik ang paligid, pero hindi matahimik ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung panaginip lang ang lahat, o kung totoo ngang dumaan sa buhay niya ang batang si Maya. Ngunit sa mga kahoy na naiwan, sa hangin na biglang lumamig, sa damdaming biglang umapaw sa dibdib niya, alam niyang hindi iyon kathang-isip. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, muling tinignan ni Mang Temyong ang langit ng may kaunting pananabik. Ilang araw ang lumipas mula nang iwan ni Maya ang mga mahiwagang kahoy. Hindi na siya muling nakita. Ngunit si Mang Temyong, dala ang bagong sigla at layunin, ay nagsimulang kumilos. Dinala niya ang mga kahoy sa isang lumang kubo na matagal na niyang hindi tinutuluyan, isang kubong halos wala ng bubong, patag na ang pawid, at butas-butas na ang dingding. Doon siya minsang namalagi noong bagong dating siya sa lugar, habang naghahanap ng trabaho. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pumasok siya sa kubo hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang karpinterong muling humahawak ng martilyo, na may pag-asang nagliliyab sa dibdib. Pinagmasdan niya ang 3 kahoy, makinis, tila hindi basta-basta nakukuha sa lansangan. Ang bawat hibla ng kahoy ay may malakristal na butil na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. At kahit ilang araw nang naiwan sa ulan, hindi ito nabulok. Parang may buhay, parang may hininga. Hindi ito pangkaraniwang kahoy, bulong niya. Maya, sino ka ba talaga? Hinugot niya ang martilyo mula sa kanyang sinturon, ang luma at kalawangin niyang martilyo, na nagsilbing kasama niya sa lahat ng yugto ng kanyang buhay. At sa unang hampas sa kahoy, tok, isang tunog na matinis pero magaan sa pandinig. Parang hindi basta tinamaan ang kahoy, kundi may muling nabuhay. Kinabahan si Mang Temyong. Tumindig ang balahibo niya. Ngunit sa halip na tumigil, mas mariing hinampas niya ang susunod na pako. Paulit-ulit, may ritmo, may tila musikang isinusulat ng bawat tunog ng martilyo laban sa kahoy. At habang ginagawa niya ito, may bulong sa hangin na tila pamilyar. Huwag mong sayangin, sabi ng bulong. Nilingon niya ang paligid, ngunit walang ibang tao doon. Napangiti si Mang Temyong. Hindi ko sasayangin ito, Maya. Ilang oras siyang nagtrabaho. Tila hindi siya napapagod. Para bang bawat pako ay nagpapagaan sa kanyang likod, bawat kahoy ay nagbibigay lakas sa kanyang mga kamay. Pagsapit ng dapit hapon, natapos niya ang bubong. Simple lang ito, gamit ang mga mahiwagang kahoy na pinatungan ng mga lumang yero. Ngunit sa kanyang paningin, ito na ang pinakamagandang bubong na kanyang nagawa. Lumuhod siya sa gitna ng kubo. Walang imik, hawak niya ang kanyang mukha, parang pinipigilan ng pagluha. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, Panginoon.
Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat. Pero salamat, dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang muling may saysay ang ginawa ng mga kamay ko. At parang tugon ng langit, biglang dumilim ang kalangitan. Umulan. Unay ambon. Tapos, bumuhos na. Pumatak ang ulan sa yero. Tok, tok, tok. Pagkatapos ay may ibang tunog. Tunog na matalim, at kumakalansing. Ting, ting, ting. Napatingin si Mang Temyong sa labas. May kumikislap, barya. Baryang pilak, 1, 2, 4, 11. Bumagsak ito mula sa kisame, galing mismo sa bagong bubong na ginawa niya. Parang ulan ng salapi, ngunit hindi ito basta-basta. Napaluhod si Mang Temyong. Hindi ito maaari, nanginginig ang tinig niya. Inabot niya ang isang barya, mabigat, malinis, at may ukit na hindi niya alam kung anong wika. Totoo ba to? Bulong niya. O nababaliw na ako? Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang boses ni Maya. Para sa iyong bubong. Maya, nilingon niya ang pintuan. Wala naman ang bata doon. Ngunit ramdam niya ang presensya nito. Ang presensya ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham, o ng utak, kundi ng puso lamang. Lumuha si Mang Temyong. Hindi luha ng takot, hindi rin luha ng lungkot, kundi luha ng muling pananalig. Sa Diyos, sa kabutihan, at sa himala. At sa gabi ring iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog si Mang Temyong sa ilalim ng bubong na siya mismo ang gumawa, at sa bawat patak ng ulan, alam niyang may panibagong pag-asa ang bumabagsak mula sa langit. Muling dumagundong ang kulog at bumuhos ang malakas na ulan. Nagising muli si Mang Temyong sa lakas ng mga kulog. Sandaling lumiwanag ang langit dahil sa kidlat, saka bumagsak ang maraming pilak mula sa bubong ni Mang Temyong, ting, 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 parang maliliit na bituing naghahatid ng pag-asa. Noon, bawat patak ng ulan ay paalala ng gutom at lamig, ngayon, bawat kalansing ng pilak ay paalala ng bagong buhay. Hindi na siya agad nakatulog. Sa halip, binilang niya sa kanyang isipan ang bawat pilak na nalaglag. At habang ang ulan ay tila walang tigil, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang desisyon. Hindi pwedeng ako lang ang makinabang nito. Hindi ito ibinigay para lang sa akin. Pagkatapos ng ilang araw, gamit ang mga naipong pilak mula sa mga nagdaang ulan, nagpa siya si Mang Temyong na ayusin at palawakin pa ang kanyang tahanan. Hindi ito para sa kaginhawaan lamang niya, kundi para sa sino mang tulad niya noon, walang matulugan, walang masilungan, at naghahanap lang ng kaunting init sa gitna ng bagyo. Bumili siya ng mas matitibay na kahoy, bagong yero, pako, at ilang kagamitang kailangan. Maingat niyang pinili ang mga materyales, hindi ang mga pinakamahal, pero maganda ang kalidad upang tumagal. Hindi niya inisip ang ganda o karangyaan, kundi ang tibay at pagkakaroon ng tahanang bukas para sa iba. At upang maisakatuparan ito, naisip niyang tawagin si Mang Nestor, isang matagal na niyang kaibigan at dating kasamahan sa pagkakarpintero, noong panahon na sabay silang gumagawa ng bahay sa mga bayan-bayan. Isa ito sa iilang taong nanatiling tapat sa kanya kahit matapos siyang mawalan ng lahat. Kinabukasan, dumating si Mang Nestor at dinatnan si Mang Temyong na nakaluhod at nagbubungkal ng lupa. "Kanina ka pa rito?" tanong ni Mang Nestor, habang inaabot ang kanyang martilyo. "Mula pa kaninang madaling araw," sagot ni Mang Temyong, pinapahid ang pawis sa kanyang noo. "Gusto kong palawakin ang bahay. Maging bukas ito sa mga nangangailangan ng masisilungan. At ayoko nang may kakatok na nanginginig sa gabi, tapos wala man lang silang matulugan." Maghapong kumalabog ang martilyo at lag-ari. Pinalitan nila ang bulok na tabla ng mas makapal, pinatibay ang poste, at naglagay ng malaking bintana. Walang pintura, pero pag tumatama ang araw, naglalaro ang bahaghari sa dingding, parang sariling alaala ng ulan na minsang naging biyaya. Sa gilid, itinayo nila ang veranda, hindi para magmayabang, kundi para maging silong ng sinumang abutan ng bagyo. May mga bangko, sabitan ng basang damit, at palanggana para sa sinumang gustong maghugas ng paa bago pumasok. Lahat ay isinasaalang-alang ni Mang Temyong, parang muling isinusulat ang diwa ng tahanan. Habang pinupukpok ang huling pako, tinuro ni Mang Nestor ang dingding. "Ayos na ba to? Parang kulang pa sa palitada." Tumigil si Mang Temyong at hinaplos ang tatlong mahiwagang kahoy na nasa gitna ng bubong. Ramdam niya ang lamig na bumabalot tuwing hinahawakan niya ang mga ito, tila paalala na sa likod ng mahika ay laging may pananagutan.
Hindi mahalaga ang makintab na pader, mahinang sabi niya. Mas mahalaga ang tahanang nakikinig sa tunog ng ulan, at may pusong bumubukas para sa lahat. Sa loob, habang nakatingin sa bagong anyo ng kanyang tahanan, sumagi sa isip ni Mang Temyong ang alaala ni Lorna at Kaloy. Naalala niya ang tawa ni Lorna tuwing nagluluto, at ang masiglang hakbang ni Kaloy kapag tumatakbo. Kung nandito lang kayo, Lorna, Kaloy, makikita nyo na nakagawa ulit ako ng tahanan, bulong ni Mang Temyong, halos hindi marinig sa pagitan ng kanyang paghinga. Tahanan na hindi lang para sa akin, kundi para sa sino mang nawalan ng masisilungan. Yan ang natutunan ko kay Maya. Napalunok siya, mabigat ang kanyang dibdib, parang may lumang sugat na muling bumukas, pero sa gitna ng hapdi, may kakaibang ginhawa. Para bang sa wakas, may saysay na ulit ang bawat piraso ng kahoy na pinukpok niya. At habang muling pumapatak ang ulan sa bubong, alam niyang ang bawat patak nito'y hindi lang biyaya, kundi paalala na ang tahanan ay hindi sa laki sinusukat, kundi sa lawak ng pusong handang magpasilong. Pagtigil ng ambon, isa-isang pinulot ni Mang Temyong ang kumikislap na pilak, nilinis ang mga ito, at inilagay sa isang matibay na supot. Kinabukasan, bago pa magliwanag, sumakay siya ng bus patungong Maynila. Tahimik siyang naupo sa pinakahuling upuan, yakap ang kanyang supot na para bang sanggol na ayaw niyang pakawalan. Habang umaandar ang bus sa expressway, napapikit siya sandali at nakadama ng kaba. Panginoon, gabayan niyo po ang biyahe kong ito, dasal niya, dahil bawat pilak na ipagpapalit ko'y pagkain ng isang pamilya. Sa Quiapo, pumasok siya sa makipot na sanglaan. Amoy lumang kahoy at mamasamasang kumot. Tinitigan ng kahera ang pilak na parang hindi makapaniwala. Sir, saan niyo po nakuha tong mga silver? Pamana, mahinang tugon ni Mang Temyong habang nakayuko. Hindi po mahalaga kung mababa ang palit. Ang mahalaga, mapalitan ko ng bigas, gatas, at gamot. Habang binibilang ng kahera ang pilak, nilamon ng kaba si Mang Temyong. Natakot siyang baka magtanong pa ang babae. Pero matapos ang ilang minuto, inabot nito ang isang envelope na naglalaman ng makapal na salapi. Pagkalabas niya ng pawn shop, napahinga siya ng malalim. Salamat at ligtas, bulong niya. Sa bus pa uwi, tumingin siya sa bintana, matatayog na mga gusali, at nagkikislapang billboard. Sa isip niya, dumaraan ang maputik na daan pabalik sa kanilang baryo, mga batang nakapaa, mga tiyan na kumakalam. Mahina niyang nasambit, para sa inyo lahat to. Pagkababa ng bus, hindi na siya dumiretso pa uwi. Pumunta siya sa pamilihan at bumili ng ilang kapote, bigas, tsinelas, at gatas, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga kabataang minsang nakita niyang nanginginig sa ulan, walang sapin sa paa. Isa-isa niyang inilagay sa lumang bayong na dati halos wala ng laman. Simula noon, tuwing uulan, hindi lang siya naghihintay ng pilak, kundi taos-pusong nagpapasalamat sa biyaya galing sa taas, at sa bawat pagkakataong makapag-abot ng tulong. Isang araw ng paghahanda, habang pasan ang bayong, dumaan siya sa palengke. Nakita siya ni Aling Nena at agad pumalakpak, at natutuwa. Nako, Temyong, saksi ako sa kabutihan at pagbabago mo, at aba, ang dami na naman atang laman ng bayong mo ngayon. Pinakita ni Mang Temyong ang laman ng bayong. At bumulong, hanggat may ulan, may biyaya. Hindi para sa akin, kundi para sa mga nangangailangan. Biglang kumaripas sina Rene at Lita, na may putik pa sa tuhod. Mang Temyong, may sopas po ba mamaya? Hiyaw ni Rene, na hinahabol pa ang kanyang paghinga. Oo naman, sagot ni Mang Temyong habang marahang tinatapik ang bayong. May itlog at gulay para lumakas pa kayo. Si Lita, nangingilid ang pawis at luha, tumingin sa bayong. Baka po mabigat yan. Kaya nyo pa ba? Magaan to kapag ngiti ang kapalit, paliwanag ni Mang Temyong. Sa loob-loob niya, dama niya ang init ng pag-asa sa gitna ng lamig ng ambon. Hapan pa lang, ngunit nangingitim na ang ulap. Paglagapak ng unang patak ng ulan, dumagsa ang mga kapitbahay sa bagong veranda, mainit ang amoy ng sopas, manok, sibuyas, at luya, na nasa malaking palayok. Ang sarap po, Mang Temyong, ani Mang Tonyo habang sumisip-sip ng sabaw. Ngayon lang ulit ako nakakain ng ganito, dagdag ni Aling Lorna, hawak ang mangkok. Salamat, Mang Temyong, halos sabay-sabay na bulalas ng mga tao. May ngiti sa kanilang mga mukha, at init sa kanilang mga palad sa gitna ng malamig na hangin.
Ngunit sa likod ng masayang kainan, lumapit si Lola Simang, nanginginig ang mga kamay, halatang nag-aalangan. Marahan niyang nilapitan si Mang Temyong, halos pabulong ang kanyang tinig. Mang Temyong, wala na po kaming pamasahe papuntang bayan. Kailangang maipatingin agad ang anak ko sa doktor. Baka po may maitutulong kayo. Maingat na inilabas ni Mang Temyong ang nakatuping bungkos ng perang papel, malulutong na pera na galing sa pinapalit niyang silver coins. Hinawakan niya ang magaspang na palad ni Lola Simang at binigay ang pera. Isipin niyo itong yakap mula sa isang kaibigan, mahinang sabi niyang may awa at paggalang. Pumatak ang luha ng matanda, nangingilid ang kulubot niyang pisngi. Paano ka namin mababayaran? Mahina niyang sabi, halos pabulong. Bayaran niyo ako ng dasal, malumanay na tugon ni Mang Temyong, sabay tapik sa balikat ng matanda. Ramdam niya ang higpit ng kapit ni Lola Simang, parang pagsalo ng bigat na matagal ng pasan. Samantala, pagbalik sa veranda, naghain muli si Mang Temyong ng sopas sa plastik na tasa ni Rene. Ang init. Salamat po Mang Temyong. The best ka po talaga, sigaw ng bata, kumikislap ang mata sa tuwa. Ubusin mo yan para lumakas ka, sagot ni Mang Temyong habang marahang tinatapik ang likod ng bata. Tuwang-tuwa ang mga matanda at bata na muling nabusog, mga dating palaging gutom at nasa kalye. Ang lahat ng ito'y parang musika ng pasasalamat. Sa likod ng kasiyahan, maririnig pa rin ang mahinang ting-ting-ting sa kisame, hudyat na may mga bagong pilak na nahulog. Para bang pumapalakpak ang langit sa bawat mangkok na napupuno. Tumayo si Mang Temyong sa tabi ng poste, tumingala sa kisame at mahina ang bulong, "Salamat Panginoon, salamat Maya." Bawat patak ay bagong pag-asa. Gabi na nang tumigil ang ulan. Pinulot ni Mang Temyong ang mga pilak at maingat na inayos sa kahon. Tumingin siya sa kupas na litrato ni Lorna at Kaloy. "Hindi ko na kayo maibabalik," bulong niya, nanginginig ang kanyang tinig. "Pero kung kaya kong tanggalin ang gutom at takot ng kahit isang bata, magpapatuloy ako, para sa inyo." Isang hapon, may kumatok sa pinto ni Mang Temyong. Pagbukas niya, laking gulat niya nang makita si Mang Berto, ang dati niyang katrabaho sa konstruksyon. "Oy, pare, ang laki na ng bahay mo ah," masiglang bati ni Mang Berto, dala ang isang supot ng tinapay. "Berto," napangiti si Mang Temyong, pero may bahagyang pagkagulat. "Anong lakad mo rito? Napadaan lang. Balita ko, ikaw na raw ang Santa Claus ng baryo. Lahat may bigas, tsinelas, lugaw." Sabi ko, "Ay sus, si Mang Temyong ba yun?" Tumawa si Mang Temyong. "Ewan ko, basta ginagawa ko lang kung ano ang kaya ko." "Halika pasok ka." Habang nakaupo sila sa veranda, nagkakape at kumakain ng tinapay, tila bumalik sa nakaraan ang kanilang damdamin. "Naaalala mo yung araw na binaha tayo sa barracks?" tanong ni Mang Berto. "Paano ko malilimutan? Ikaw pa nga yung nagsalba sa mga gamit ko," sagot ni Mang Temyong, sabay ngiti. Tumawa si Mang Berto, pero saglit lang. Napalitan agad ng katahimikan ang paligid. "Mang Temyong," mahinang bungad ni Mang Berto, "paano mo talaga nagagawa to? Dati, sabay lang tayo kumakain ng sardinas. Ngayon, parang, ikaw na ang sagot sa dasal ng buong baryo." Nagbuntong hininga si Mang Temyong. "Berto, may dumating lang na biyaya. Hindi ko rin alam kung bakit ako, o paano. At sa tingin ko, hindi ito para sarilinin ko lang kundi para ibahagi ko sa iba." "May sikreto ka?" "Ano?" sabat ni Mang Berto, medyo seryoso ang tono. "Tapatin mo ko, pare. May mina ka ba ng ginto? O mayroon kang natagpuang kayamanan?" Umiling si Mang Temyong. Kapag ang hanap mo lang ay kayamanan, hindi mo mauunawaan kung ano talaga ang layunin ng biyayang to. Kinagabihan, habang mahimbing ang buong baryo at patuloy ang pagulan, tahimik na naglakad si Mang Berto sa likod ng bahay ni Mang Temyong. Nakapwesto siya sa likod ng puno, at mula roon, sinipat ang buong bahay. Sa liwanag ng kidlat, nakita niyang may kumikislap mula sa kisame. Maliit, pero malinaw, mga pilak na bumabagsak mula sa bubong. Napakapit siya sa sanga, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pala chismis, mahina niyang sabi. Totoo nga, sa puso ni Mang Berto, naghalo ang selos, inggit, at matinding pagnanais. Bakit siya? Bakit hindi ako? Habang pinagmamasdan niya ang bumabagsak na pilak, humigpit ang hawak niya sa puno.
Kapag nakuha ko yan, ako naman ang magiging bida sa bayan. At magiging napakayaman ko. Sa kabilang dako ng bahay, habang pinupunasan ni Mang Temyong ang kahoy ng bubong, tumigil siya saglit. Ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin, mas tahimik kaysa sa karaniwan. Napatingala siya, tumitig sa 3 kahoy na pinagmulan ng hiwaga. Marahan siyang bumulong, kung totoo man ang kutob ko, sana hindi siya tuluyang lamunin ng inggit. Sana, sa di kalayuan, sa ilalim ng mga anino ng gabi, may isang matang nagmamasid, tahimik, ngunit may balak. Isang kaibigang hindi pa alam ang sarili kung anong presyo ang handa niyang ibayad, kapalit ng isang bagay na hindi niya nauunawaan. Mainit ang araw nang muling dumating si Mang Berto sa bahay ni Mang Temyong. Bitbit niya ang isang lumang folder na may mga papeles ng lupa, ang lupang iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. May ngiti siyang pilit sa labi, pero halata sa kilos ang pagkasabik. Mang Temyong, bungad niya, may gusto akong ialok sa iyo. Nag-aayos noon si Mang Temyong ng mga sako ng bigas na kanyang ipamimigay. Huminto siya at humarap. Ano yon? Ito. Inabot ni Mang Berto ang folder. 4 na ektarya sa kabilang baryo. Malawak, may niyugan, may irigasyon. Sayo na, basta ibigay mo sa akin ang mahiwagang bubong na yan. Napatigil si Mang Temyong. Napabuntong hininga siya, saka marahang umiling. Mang Berto, hindi ko pwedeng ipamigay ang bubong. Hindi lang para sa akin ito. Para ito sa lahat. Hindi mo ba ako matutulungan? Kaibigan mo ko. Halata na sa boses ni Mang Berto ang panunumbat. Tinulungan na kita, binigyan kita ng pagkain, sinamahan pa noong walang-wala ka. Pero yang hinihingi mo, hindi yan para sa sarili lang. Kapag inangkin mo yan para sa iyong sariling interes lamang, mawawala ang bisa nito. Namula si Mang Berto, nanginginig ang kamay habang hawak ang folder. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang buhay ko. Hindi ba't may lupa ka na? Sagot ni Mang Temyong, gamitin mo ito at tamnan mo ito. Yan na ang simula ng pag-ahon mo. Hindi mo kailangang kunin ang bagay na hindi para sa sarili mong kapakinabangan. Muling tumahimik si Mang Berto, pero sa loob-loob niya'y may apoy na sumiklab. Tumalikod siyang bigla, pero bago pa tuluyang makalayo, bumaling siya at bumulong. Hindi lahat ng ulan ay biyaya, minsan ay bagyo ito. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Mang Temyong, may aninong gumapang sa kanyang bubong. Si Mang Berto iyon, may hawak na maliit na lag-ari, basang-basa sa ulan. Nanginginig ang katawan hindi lang sa ginaw kundi sa kaba. Kahit isang piraso lang, bulong niya sa sarili habang pinuputol ang isang bahagi ng mahiwagang kahoy mula sa bubong ni Mang Temyong. Pag ito gumana sa bahay ko, magiging ako ang pinakamayaman sa bayang ito. Nang mahugot niya ang bahagi ng kahoy, dahan-dahan siyang bumaba, at dali-daling umuwi sa kanyang bahay. Sa dibdib niya'y may kaba, may pag-asa, at may bahagyang takot. Ikinabit niya ang kahoy sa gitna ng kanyang bubong. Binilisan niya ang kanyang galaw, parang batang sabik sa regalo. Pagkatapos, naupo siya sa upuan, nakatingala sa kisame. Magsimula ka ng umulan, bulong niya. Tingnan natin kung ako na ang magiging pinakamayaman dito sa amin. At di nagtagal, bumuhos ang ulan. Ngunit sa halip na pilak, malalaking uod ang bumagsak mula sa bubong, kasabay ng madulas at mabahong putik. Ang iba, gumagapang sa dingding, ang iba'y bumagsak sa mesa't sahig at may kasamang bulok na dahon. Hindi. Ano to? Sigaw ni Mang Berto, napasandal sa dingding, hindi makagalaw. Nang halos mawalan siya ng ulirat sa takot, biglang nagdilim ang kanyang paligid. Nahulog siya sa isang panaginip, pero hindi ito pangkaraniwang panaginip. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Isang dalagang duwende, maputi ang balat, mahaba ang buhok na tila gawa sa sinag ng buwan, at suot ang damit na yari sa dahon at ginto. Nagniningning ang mga mata nito na parang nakakasilip ng kaluluwa. Bakit mo ninakaw ang hindi para sayo? Wika ng duwende. Malamig ang boses, pero para bang umuukit sa loob ng utak ni Mang Berto. Nanlaki ang mata ni Mang Berto, hindi makapagsalita sa una. Humagulhol siya, takot na takot. Gusto ko lang din makatulong, gusto ko lang din ng biyaya, sambit niya habang lumuluha at nakaluhod. Lumapit ang dalagang duwende, hawak ang baston na yari sa ugat ng puno. Hindi mo gustong tumulong, sagot ng duwende. Gusto mo lang maging mayaman. Gusto mong makuha ang yaman ng hindi mo pinaghirapan.
Nakikita ko, ang puso mo'y nilamon na ng kasakiman. Patawad, bulong ni Mang Berto, na nanginginig. Ang biyayang ibinibigay sa pusong bukas ang palad ay nagiging pagpapala. Pero ang yaman na kinuha ng isang sakim, nagiging sumpang walang kapatawaran. Biglang nagliyab ang kahoy sa kamay ni Mang Berto. Nasunog ito't nag-iwan ng itim na marka sa kanyang palad. Napasigaw siya sa sakit. Pagkagising ni Mang Berto, nakita niyang puno ng uod ang kanyang sala. Basang-basa ang lahat, may amoy na hindi matanggal kahit anong linis. Sa kanyang palad, naroon pa rin ang itim na marka, tila paalala ng kanyang kasalanan. Samantala, si Mang Temyong, naalimpungatan. Tumayo siya at tiningnan ang kanyang bubong. May bahagyang sira sa gilid. Hinawakan niya ang mga kahoy, saka pumikit. Kung siya man ang kumuha, gabayan niyo po siya. Huwag po sana siyang lamunin ng sumpa, kundi matuto sa pagkakamali. Sa labas, patuloy ang ulan. Ngunit sa puso ni Mang Temyong, may dasal na sana'y maunawaan ng kanyang dating kaibigan, na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o pilak, kundi kabutihang bukas ang palad at puso. Kinabukasan, abala si Mang Temyong sa pag-aayos ng bubong nang may biglang huminto sa harap ng kanyang bahay, isang matandang lalaking nakasuot ng kulay abong balabal, may puting balbas at baston na kahoy. Matagal na itong hindi nakikita sa baryo. Magandang umaga, bati ng matanda, mahina ngunit buo ang boses. Magandang araw din po, sagot ni Mang Temyong, itinigil ang pagpukpok. May kailangan po ba kayo? Ngumiti ang matanda, saka tumingin sa bubong. Ako si Mang Camilo, isang ermitanyo mula sa dulo ng bundok. Kanina habang dumaraan ako sa harap ng bahay mo, may naramdaman akong kakaibang enerhiya. Kaya napasilip ako. Nagulat si Mang Temyong. Enerhiya po, tumango si Mang Camilo. Oo, hindi karaniwang lakas. At nang tiningnan ko ang bubong mo, may nakita akong tatlong kahoy na hindi galing sa mundong ito. Napakapit si Mang Temyong sa gilid ng hagdang kahoy. Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin. Lumapit si Mang Camilo, dahan-daang naupo sa isang bangko sa veranda. Hindi ito masama, iho. Pero hindi rin ito basta-basta. Ang ganyang klaseng kahoy, minsan ko nang nakita, noong bata pa ako, sa gitna ng gubat. At sa tabi nito, isang dalagang duwende na ang pangalan ay Maya. Napalunok si Mang Temyong. Maya po. Oo, sagot ng matanda. Tahimik siyang nilalang, may matang parang nakikita ang lahat. Isa siya sa mga duwendeng tagapangalaga ng kagubatan. At ang mga kagaya niya, bihirang magpakita. Bihirang pumili. Natahimik si Mang Temyong. Biglang nanumbalik ang alaala ng batang kasama niya sa ilalim ng tulya. Ang mga ngiti ni Maya, at mga mata nitong malamig pero maamo. Bakit ako ang pinili niya? Mahina niyang sabi. Ngumiti si Mang Camilo. Baka dahil marunong kang magbigay, kahit wala ka. Nang gabing iyon, hindi mapakali ang isip ni Mang Temyong. Habang umuulan sa labas, tahimik siyang nakaupo sa loob ng kanyang bahay, nakatitig sa isang bahagi ng bubong, ang kahoy na noon ay ibinigay ng batang si Maya. Muli niya itong hinawakan at marahang kinausap. Salamat, Maya, bulong niya, puno ng damdamin. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit ako ang pinili mo. Biglang humampas ang isang malamig na hangin sa kanyang batok. Tumigil ang ulan sa labas, parang may humawak sa oras. Mula sa isang sulok ng kanyang tahanan, sa tapat ng kanyang paanan, isang munting liwanag ang sumiklab. Dahan-dahan itong lumaki, hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Isang dalagang duwende, maliit ang katawan, halos kasinlaki lamang ng isang sanggol, ngunit ang kilos ay may dangal at karisma. Maputi ang kanyang balat na tila porselana, ang mahabang buhok ay kumikislap na parang hinabi mula sa sinag ng buwan, at ang kanyang kasuutan ay yari sa pinong dahon at gintong sinulid na sumasayaw sa bawat galaw. Ang liwanag sa kanyang paligid ay banayad pero mahiwaga, tila galing sa mismong kalikasan. Maya, sambit ni Mang Temyong, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang dalagang duwende. Oo, Mang Temyong. Ako nga si Maya, ang duwendeng sumubok sa puso mo noon. Lumapit si Maya, at kahit maliit ang katawan, dama ang kanyang presensya, parang may halong hiwaga at kabutihan. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Temyong at tumingin sa kanyang mga mata. Nakita ko ang dalisay mong puso noong wala ka nang maibigay pero pinili mo pa ring tumulong. Doon ko napagtanto, ikaw ang karapat-dapat.
Kaya ibinigay ko sa'yo ang mga mahiwagang kahoy. Hindi na napigilan ni Mang Temyong ang kanyang luha. Hindi ko po ito hiningi. Hindi ko rin alam kung karapat-dapat po ako. Karapat-dapat ka, sagot ni Maya. Dahil sa gitna ng iyong sariling pangangailangan at kahirapan noon, hindi mo isinara ang puso mo sa iba. Pero tandaan mo, Mang Temyong, ang bawat biyaya ay may kaakibat na responsibilidad. Mula sa kanyang maliit na kamay, lumabas ang liwanag na tila bumalot sa bubong. Kapag ang yaman ay napunta sa taong sakim, hindi ito nagdadala ng kabutihan, kundi kapahamakan. Hindi pilak ang babagsak, kundi sakit. Hindi liwanag ang darating, kundi dilim. Napayuko si Mang Temyong. May iba na po bang nagtangkang kunin ito? Hindi yan ang mahalagang tanong, tugon ni Maya. Ang tanong ay, paano mo ipagpapatuloy ang pagbabahagi, kahit may mga taong pinipiling maging sakim? Tumango si Mang Temyong, kahit namumugto ang mata. Gagawin ko ang tama, hanggat may tumutulong, may pag-asa pa. Ngumiti si Maya. Habang ganyan ang puso mo, magpapatuloy ang biyaya. At sa isang kisap mata, ang liwanag ay nawala. Si Maya ay nawala na rin. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. At mula sa bubong, maririnig ang mahinang ting-ting-ting, pilak na patuloy na bumabagsak. Ngunit ang pinakamalakas na tunog ay ang tibok ng pusong muling napalakas ng paalala. Hindi nasusukat sa dami ang yaman, kundi sa kabutihan ng puso. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin matahimik si Mang Berto. Sa loob ng kanyang barong-barong, may mga konting uod pa rin ang natira, at naaamoy pa rin ang putik at bulok na daong bumagsak mula sa kanyang bubong. Sa bawat sulok ng kanyang bahay, parang sumisingaw ang galit na hindi niya mailabas. Bakit siya? Bakit hindi ako? Bulong niya habang nakatitig sa bakas ng paso sa kanyang palad. At sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit, may isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Tumayo siya, isinilid ang folder ng kanyang lupa sa lumang sako, at naglakad patungo sa barangay hall. Si Kapitan Tirso ay kilalang tuso at gahaman. Sa kanyang tanggapan, maraming papel ng lupang nais niyang kamkamin at proyekto ng barangay na pabor lang sa kanya. Nang pumasok si Mang Berto, agad siyang sinalubong ng sekretarya. May appointment ka po ba? Tanong ng babae. Sabihin mo kay Kapitan, may ihahayag akong kayamanang hindi pa niya alam, sagot ni Mang Berto, kumikintab ang kanyang mga mata. Ilang minuto lang at pinapasok siya sa opisina. Mang Berto, ani Kapitan, nakaupo sa malambot na silya, anong meron at bigla kang dumalaw? Lumapit si Mang Berto, hindi ako pupunta dito kung hindi mahalaga. May gusto akong ipaalam, tungkol sa bubong ng isang dating karpintero, si Mang Temyong. Napakunot ang noo ni Kapitan. Mang Temyong, yung matandang tumutulong sa mga tao. Hindi lang basta tumutulong, Kap, sabay tingin sa paligid. Tuwing umuulan, may pilak na bumabagsak sa bubong niya. Totoo, nakita ko. Kaya siya biglang nagkapera. Kaya siya nakapagtayo ng bahay. Oo, ibinabahagi niya ito, pero di ba dapat sa pamahalaan na pupunta ang mga ganyan? Napaisip si Kapitan Tirso. Humawak siya sa baba, nagngingit-ngit na ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Kung totoo ang sinasabi mo, tumayo siya, kayamanan ng bayan yan. Hindi dapat sa kanya lang. Isasagawa ko ang nararapat. Kinabukasan, dumating ang mga tanod sa bahay ni Mang Temyong. Pinapatawag ka ni Kapitan. May mahalagang bagay daw kayong pag-uusapan, malamig na sabi ng isang tanod. Tahimik si Mang Temyong habang naglalakad patungong barangay hall. Pagpasok niya sa opisina, agad siyang hinarap ni Kapitan Tirso. Alam mo ba kung bakit ka narito? Tanong ni Kapitan, nakasandal sa kanyang upuan. Umiling si Mang Temyong, ngunit kalmado. May nagsabi sa akin tungkol sa kahoy sa iyong bubong. Na tuwing umuulan, pilak ang bumabagsak. Totoo ba to? Hindi sumagot si Mang Temyong. Kung totoo man, ikaw ay may pag-aari na dapat ideklara sa pamahalaan. Bilang kapitan ng barangay, ako ang may karapatang kunin yan, para sa kapakanan ng lahat. Napatingin si Mang Temyong kay Mang Berto na nakaupo sa gilid. Hindi niya na kailangang itanong kung sino ang nagsumbong. Ramdam niya sa mata ni Mang Berto ang sakit, galit, at inggit. Hindi ko po yun pag-aari. Isa po yung biyayang ipinagkaloob, at ibinabahagi ko po ito sa mga nangangailangan, sagot ni Mang Temyong, mahinahon pero matatag. Tumayo si Kapitan Tirso, sabay hampas sa mesa. Kung ayaw mong ibigay, ipapadampot kita.
May batas laban sa hindi nagdedeklara ng yaman. Tahimik si Mang Temyong. Tumingin siya sa labas ng bintana. Dumidilim ang langit. Wala po akong ipinagkakait. Ang biyayang ito ay ipinagkaloob, hindi para angkinin, kundi para ingatan. Nagigting ang panga ni Kapitan Tirso. Sige, tingnan natin kung gaano katibay ang bubong mo. Kinabukasan, dumating ang ilang tauhan ng barangay sa bahay ni Mang Temyong. May bitbit silang martilyo, bakal, at hagdan. Sa utos ni Kapitan Tirso, sisirain daw ang bubong para kunin ang kayamanan ng bayan. Habang umaakyat ang isa sa mga tauhan sa bubong, biglang pumulog. Napatingala si Mang Temyong. Hindi ko na kayo pipigilan, wika niya. Pero kung may hindi kayo naiintindihan, huwag niyong sabihing hindi ko kayo binalaan. Bumuhos ang ulan. Sa halip na pilak, mga bubog na yelo ang bumagsak mula sa langit, matutulis, malamig, at masakit. Ang unang tinamaan ay si Kapitan Tirso. Napatili siya habang dumudugo ang kanyang braso at binti. Umalis na tayo, sigaw ng isa sa mga tanod. Nagkagulo. Nagsitakbuhan ang mga tao. Tumigil ang ulan makalipas ang ilang minuto, pero iniwan itong natatakot at nanginginig ang mga tauhan ng barangay. Kinagabihan, nawalan ng malay si Kapitan Tirso. Nang gumising siya, hindi na siya makapagsalita. Ilang araw siyang tinignan ng doktor, pero walang makitang dahilan. Hindi sakit ang dahilan, sabi ng albularyo. Ang dila ay tinanggal ng konsensya. At ang tanging gamot ay pagsisisi. Makalipas ang ilang linggo, tahimik na umalis si Kapitan Tirso. Iniwan niya ang kanyang posisyon sa barangay. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo, pero may mga chismis na sa malayong probinsya raw siya nanirahan bilang magsasaka. Tahimik ang mga sumunod na buwan sa baryo. Maaliwalas ang panahon, at sa tuwing umuulan, patuloy ang pagbagsak ng pilak mula sa mahiwagang bubong ni Mang Temyong. Maingat niyang iniipon ang ilan sa mga ito, habang ang karamihan ay ipinapamigay niya sa mga higit na nangangailangan, gatas para sa mga bata, gamot para sa matatanda, at bigas para sa mga walang makain. Ngunit isang araw, dumating ang balitang may paparating na bagyo, mas malakas kaysa sa lahat ng nauna. Pagsapit ng gabi, dumagundong ang langit. Malalakas na hangin ang pumulupot sa baryo, winasak ang mga bubong, binaha ang mga palayan, at sinira ang mga kalsada. Ngunit sa gitna ng kalamidad, ang bahay ni Mang Temyong ay nanatiling nakatayo. Sa ilalim ng kanyang bubong, nagtipon ang mga bata, matatanda, at mga inang may karga-kargang sanggol. Mang Temyong, matibay pa rin ang bahay mo, sigaw ni Rene habang yakap-yakap ang kapatid. Salamat sa Diyos at may silong tayo, bulong ni Aling Berta, may luha sa mata. Hindi ako ang dapat ninyong pasalamatan, sagot ni Mang Temyong. Ang tahanan na to'y para sa lahat. Kung may lakas man ito, galing iyon sa bawat pusong sinisilungan nito. Maaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, lumabas si Mang Temyong. Tahimik ang paligid, amoy putik ang hangin. Nagsimula siyang silipin ang paligid ng bahay, hinihintay ang pinsala. Pero sa halip na pagkasira, isang bagay ang agad niyang napansin. Mahinang sabi niya habang napayuko. Sa ilalim ng bubong, sa sulok ng veranda, sa pagitan ng mga tabla ng sahig, nakakalat ang daan-daang makinang na pilak. Mas marami ito kaysa sa dati. Kumikislap ito kahit wala pang sikat ng araw, parang liwanag na bigla na lang bumaba mula sa langit. Napaluhod si Mang Temyong. Hinawakan niya ang mga pilak. Maraming salamat, bulong niya. Para ito sa muling pagtayo nila. Maagang bumiyahe si Mang Temyong patungong Maynila, dala ang bayong ng mga makinang na pilak upang ipagpalit ito sa pera, sa suki niyang sanglaan sa Quiapo. Tahimik ngunit puno ng layunin, hindi siya nag-aksaya ng oras, agad niyang ibinigay ang pilak at tinanggap ang salaping kapalit, iniisip lamang ang mga batang walang bubong, ang mga matandang giniginaw, at ang mga pamilyang nangangailangan ng tulong sa kanilang baryo. Pagdating ni Mang Temyong sa baryo, hindi na siya nagpahinga. Agad niyang ibinaba mula sa jeep ang mga binili niyang materyales, mga yero, tabla, pako, martilyo. Inilagay niya ito sa tapat ng kanyang bahay at nag-ikot agad sa paligid. Tinawag niya ang mga kalalakihan sa barangay. Mga kasama, sambit niya habang nakatayo sa gitna ng kalsada, itayo natin muli ang mga napinsalang bahay. Hindi ko ito kayang mag-isa. Hindi nagdalawang isip ang mga lalaki. Kinuha nila ang kanilang mga gamit, martilyo, lagare, at pako.
Mula kina Mang Nonoy, Jun, at Tata Nardo, isa-isa silang lumapit at tumango. Una nilang inayos ang bahay ni Mang Nonoy. Mang Temyong, salamat sa bagong yero, masayang sigaw ni Mang Nonoy habang buhat-buhat ang tabla. Kita sa mukha niya ang tuwa, kahit nangangalay ang kanyang ikod. Kasunod ay si Aling Berta na may kasamang apo. Hawak-hawak ang kamay ng bata habang lumuluha. Salamat po talaga. Akala ko wala na kaming babalikan na bahay, mahina niyang sabi. Lumapit din si Lita, hawak ang bagong tsinelas na kulay orange. Hindi na po kami mababasa sa ulan, sabi niya, nakangiting parang muling nakaramdam ng ginhawa. Ang mga bahay na itinayo nila ay simple lang pero matibay. Bawat dingding ay mula sa sama-samang lakas. Bawat bubong ay ikinabit kasabay ng tahimik na dasal. At bawat haligi ay itinayo ng pag-asa at malasakit. Habang pinupukpok ni Mang Temyong ang huling pako, tumigil siya sandali at tumingin sa kanyang mga kasama. Hindi natin kailangang maghintay ng himala, sabi niya. Ang pagtulong natin sa isa't isa, yan na ang himala mismo. Lumapit si Mang Nonoy at tinapik siya sa balikat. Mang Temyong, wala kaming maibabayad sa lahat ng tulong mo. Ngumiti si Mang Temyong. Hindi niyo ako kailangan bayaran. Ang mahalaga, ay makabangon tayong lahat, sabay-sabay. Sa mga sumunod na araw, muling naging masigla ang paligid. Ang mga batang dati natatakot sa ulan ay masayang naglalaro sa putikan. Ang mga nanay na dating umiiyak ay nakangiti habang nagluluto ng mainit na sabaw. At si Mang Temyong, ay tahimik na nakaupo sa kanyang veranda. Pinagmamasdan niya ang mga bahay na unti-unting nabuo, ang mga ngiting nagsilbing pabuya sa kanyang kabutihan. Sa kanyang puso, alam niyang ang bawat piraso ng yero, bawat tabla, at bawat pako ay hindi lang mula sa ulan, kundi mula sa biyayang bumaba para sa lahat. Pagsapit ng hapon, nahiga si Mang Temyong sa lumang sofa sa loob ng kanyang tahanan. Sandali lang daw siyang magpapahinga, pero sa pag-idlip niya, dinala siya ng panaginip sa isang lugar na payapa at maliwanag, at doon, muling lumitaw si Maya. Tahimik ang paligid. Si Maya ay nakatayo sa gitna ng liwanag, payapa ang mukha, at parang may sinasabi kahit hindi pa nagsisimula. Temyong, wika ni Maya, masaya ako sa mga ginawa mo. Hindi mo sinarili ang biyayang natanggap mo. Ginamit mo ito upang itayo ang tahanan ng marami, hindi lang ng isa. Lumapit si Maya at isinabit sa kanyang leeg ang isang kwintas, yari sa tatlong bagay. Ang tali ay gawa sa hibla ng abaka, simbolo ng katatagan at ugat ng lupa. Ang palawit ay hugis patak ng ulan na yari sa pilak, sagisag ng biyayang dumadaloy mula sa langit, at sa gitna nito, may maliit na butil ng ginto, paalala na sa gitna ng kahirapan, may pusong dalisay na kumikislap. Ito ang kwintas ng pasasalamat, sabi ni Maya. Paalala ito na ang kabutihan ay may ugat, may biyaya, at may liwanag. Sa tuwing nararamdaman mong ikaw ay nag-iisa, hawakan mo lang ito, at maaalala mong hindi ka kailanman iniwan ng kabutihang pinili mong gawin. Pagmulat ng mata ni Mang Temyong, wala na si Maya. Ngunit naramdaman niya agad ang bigat sa kanyang dibdib, at sa kanyang leeg, nakasabit ang kwintas. Totoo at naroon. Kumikinang sa liwanag ng dapit hapon. Hinawakan niya ito, pumikit at nagdasal. Hindi na niya kailangang magsalita. Dahil sa puso niya, alam niyang ang bawat hibla, pilak, at butil ng ginto ay kwento ng kabutihang pinili niyang isabuhay, at alaala ng isang mahiwagang panauhing hindi kailanman mawawala. Sa gabing iyon, muling bumagsak ang ulan. At sa loob ng bahay, muling narinig ang ting-ting-ting na musika ng pilak. Ngunit sa puso ni Mang Temyong, mas malalim pa ang himig, ito'y awit ng kabutihan, pagmamahal, at isang tahanang hindi kailanman babagsak, basta't bukas ito sa lahat. Ilang taon din ang lumipas. Kapag umuulan, bumabagsak pa rin ang pilak mula sa mahiwagang bubong ni Mang Temyong. Ngunit hindi na siya ang laging namimili o namamahagi ng pagkain. May mga kabataang tumulong, mga batang lumaki sa ilalim ng kanyang bubong, mga batang tinuruan niyang magbahagi, hindi dahil may sobra, kundi dahil may puso. Sa baryo, nakilala si Mang Temyong bilang haligi ng kabutihan. Hindi siya malakas magsalita, pero ang kanyang katahimikan ay laging may saysay. Ang kanyang veranda ay tila simbahan ng munting pag-asa, laging may nakahandang bangko, laging may mainit na tinig ng pagtanggap. Isang Sabado ng umaga, maaliwalas ang panahon, dala ng ilang kabataan ng ilang prutas,
gulay, at ilang papel na may mga sulat para kay Mang Temyong. Mang Temyong, may dala po kaming bayabas. At pechay, galing sa garden ng paaralan, sigaw ni Mara. May sinulat din po kaming tula. Basahin niyo po mamaya, dagdag ni Lito. Ngunit walang sumagot. Nagkatinginan sila. Tumigil sila sa veranda. Tahimik ang paligid. At hangin lang ang gumagalaw sa mga kurtina. Nakita nilang bukas ang pinto sa likod. Tahimik silang pumasok. Sa likod bahay, sa ilalim ng punong mangga, doon nila nakita si Mang Temyong. Nakasandal sa lumang bangkong kahoy. Nakapikit, mapayapa ang mukha. At hawak-hawak niya ang lumang larawan ni Lorna at Kaloy. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, na parang tahimik na nananalangin. Mang Temyong, sabi ni Lito, dahan-daang lumapit. Mang Temyong, gising po, andito na kami. Sabay lapit ni Mara, nanginginig ang kanyang tinig. Nilapitan nila, ngunit alam nilang huli na. Tumawag sila ng saklolo. Dinala si Mang Temyong sa ospital. Habang hawak ang kanyang mga kamay sa ambulansya, walang nagsalita. Lahat ay nagdasal, lahat ay umasa. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang doktor. Naatake po siya sa puso, anya. Tahimik ang pagpanaw niya. Hindi na po siya nagising. Nasa harapan ng bahay ni Mang Temyong ang buong baryo. Hindi ito isang lamayan na puno ng iyakan. Ito ay isang araw ng alaala, ng mga tahimik na pasasalamat, at mga kwentong puno ng kabutihan. May ilaw sa veranda. Doon nila inilagay ang isang maliit na mesa na may kandila, bayabas, pechay, at mga sulat. Sa tabi nito, nakapatong ang upuang kahoy kung saan lagi nilang nakikitang nakaupo si Mang Temyong, palaging may ngiti sa labi. Lumapit si Lito, at nagsalita, Mang Temyong, alam po namin na masaya na po kayo. Kasama nyo na si Nanay Lorna at Kuya Kaloy sa langit. Baka ngayon po, sabay-sabay na kayong naglilinis ng hardin sa ulap, nagtatanim ng bayabas, nagdidilig ng mga bulaklak sa gilid ng ulap, at nagkukwentuhan sa ilalim ng mga puno na hindi kailanman nalalanta. Pero, malungkot naman po kami. Kasi wala na kayong sasalubong sa amin tuwing umuulan. Wala na kaming mahahagilap na tinig na tahimik pero laging naririnig ang puso. Pero hindi po kayo talaga nawala. Kasi bawat dingding na tinulungan yung maitayo, bawat sandok ng sopas, bawat tsinelas na inyong binigay, lahat yun, parte na ng mga puso namin. At pangako po, Mang Temyong, itutuloy namin ang sinimulan ninyo. Tumayo si Mang Nonoy, pinahiran ang kanyang luha. Hindi natin kailangang hintayin ang milagro para tumulong. Itinuro sa akin ni Mang Temyong, kahit kaunti lang ang meron ka, basta't bukal sa puso ang pagbibigay, sapat na yon. Sumagot si Junjun. Yung bahay namin, ay nasira po noon sa bagyo. Akala ko tapos na kami. Pero si Mang Temyong ang nagturo sa amin, na kahit anong bagay na masira, pwedeng buuin ulit, basta may pagtutulungan. Napatingin silang lahat sa mga kabataang nakapaligid. Ngayon, sila na ang nagbibigay ng tsinelas sa mga batang walang sapin sa paa. Sila na ang nagluluto ng sopas tuwing tag-ulan, at nag-aabot ng mainit na tasa sa mga nilalamig sa lansangan. Tahimik na lumapit si Mara sa gitna. Hindi lang po tayo nagluluksa. Nagpapatuloy tayo. Kasi ang kabutihan ni Mang Temyong, ay hindi natapos sa kanya, ito ay nagugat ito sa atin. Habang nagsasalita si Mara, unti-unting bumagsak ang ulan. Hindi ito malakas, banayad lang, parang bulong mula sa langit. Ang ulan ngayon ay hindi na senyales ng takot, kundi paalala ng alaala. Alaala ni Mang Temyong. Alaala ng bahay na minsang naging tahanan ng maraming puso. Isa-isang nagsilong sa veranda, kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng kahoy na bubong, na minsang naging sagradong daluyan ng kabutihan. Sa gilid ng bubong, may lumang kahoy na palatandaan. Doon, nakaukit sa sulat kamay na tinta. Hanggat may bubong, may silong. Hanggat may puso, may pag-asa. Biglang humampas ang banayad na hangin, at mula sa ulap ay bumaba ang isang paru-paro, makulay, nagniningning, at tila galing sa di karaniwang mundo. Nagpaikot-ikot ito sa loob ng bahay, tahimik na lumilipad na parang may hinahanap. Maya-maya, dumapo ito sa balikat ni Mara, na natili roon ng ilang sandali, na parang may ibinubulong, saka muling lumipad pataas, hanggang sa ito'y nawala sa ulap. At sa pag-alis ng ulan, sa dulo ng langit ay unti-unting lumitaw ang isang napakagandang bahaghari.
Hindi ito tulad ng karaniwang bahaghari, mas makapal ang mga kulay, mas malambot ang liwanag, at tila dumudugtong mula sa veranda hanggang sa ulap. Napatingala ang lahat, tahimik, walang salita ang kayang pumantay sa ganda ng nakita nila. Maya, bulong ni Lito, siya yun, di ba? Ngumiti si Mara. Oo, isang paalala na ang kabutihan at pagmamahal ni Mang Temyong ay hindi nagtatapos sa lupa. At sa katahimikan ng hapan na iyon, habang ang ulan ay tila dumadaloy bilang luha ng langit, naramdaman ng buong baryo ang huling biyaya ni Mang Temyong, isang paalala na ang kabutihan ay hindi namamatay, kundi lumilipat sa puso ng bawat taong natutong magmahal, at magbahagi sa kapwa ng walang hinihinging kapalit.